Kapayapaan po ang aming pagbati sa lahat ng mga kaibigan at kapatid na nakalat sa Silangan, Kanluran, Tinubang, Hilaga. Unawain po nating mabuti, saliksikin po nating mabuti, bulay-bulayin po nating mabuti sa ating puso't pag-iisip. At ipakikilala po namin sa inyo ang foundation na itinayo ng ating tagapagligtas. So bago po ako tunuyang dumako sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating lahat, pinakikilala ko po sa inyo yung itinayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang mission po ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Ang layunin po ay puspos ng pag-ibig. So, inibig po niya tayo, inihain yung kanyang buktong sa atin lahat upang igawa tayo ng pamantayang espiritual. So, lahat ho ng sasaksi at magpapatotoo na nakakarinig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Sa panahon ng kawakasan na ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Tayo po ang itinayo niyang mga lalaki't babaeng kikilala at maniniwala, magpapatotoo po tayo sa ginawa ng ating tagapagligtas na ipinako siya on the cross, tanda na pagtutubusin ng marami. Sa ikatlong araw po, siya po'y nagbangon na sa makasalanang sanlibutan upang makilala natin yung kanyang larawan na ang tunay na sinasamba natin at kinikilala ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba kayo? Amen. Tayo po ang itinayo niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion na tinawag sa pangalan niya. Nakatala po tayo sa langit. Tingnan niyo po, lumingon kayo sa blackboard. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Zion. Ilalagay po natin sa bungad yung iglesia ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. O sino po yung mga ipinaghanda ng tahanan sa langit? Di ho ba tayong lahat na nakakarinig? Kikilalanin natin, paniniwalaan ho natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Siya ho ang isinugo ng ating Panginoon Diyos na bugtong na anak eh. Napakinggan ho ni Apostol Juan, ni Apostol Santiago, ni Pedro, ang tinig sa langit na sinasabi ng tinig sa langit nung kanyang ame. Siya ang kinalulugdang kong aking anak, siya ang inyong kilalanin at paniwalaan. Amen po ba? Amen. Lucas chapter 9 verse 35. So tayo ho yung iniimbitahan niyang lahat na mag-aral at magpahinga na tayo at mga pagal na tayo sa pagkakaalipin ng pagsuway eh. Kaya ho isinugoy bugtong na anak upang tayo'y tubusin na sa panahon ng kawakasan. Ngayon pa lang ho tayo magkakaroon ng relasyon sa panahon ng kawakasan. Month of May, year 2017. At isa lang po ang paggagalingan ng tinig na itinayo niya yung foundation, tayong lahat. Ang tinig kung mapapakinggan natin magpapatotoo tayo, sasaksihan natin na ang Panginoong Diyos natin na si Kristo Jesus Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Tignan nyo po, pagdating sa Aklat ng Awit, chapter 2, verse 6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Specific po na napapakinggan natin. Saan po inilagay yung hari? Yung katwiran ng hari na napapakinggan natin, na tinutupad natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, inilagay yung katwiran ng ating hari, ng ating tagapagligtas, ng ating kordero na naglilinis ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang kasalanan natin nawalay na tayo sa Panginoon Diyos buhat kay Adan. Ngayon po, sa panahon ng kawakasan, isinugoy bugtong na anak, natupad ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol. Tayo ho ngayon yung tutupad na mga lalaki at mga babae na itinayo niyang foundation niya. Tayo bayan niya na nakatala po sa langit Amen. Kasi ayon sa hula ni Propeta Isaias, tayo ang ipinagayak ng tahanan sa langit. Ang banal na bundok ng Zion.
Tayo, bayan ng Panginoon. Specific na po, kaya po, unawain natin, bulay-bulayin po natin sa ating puso't isipan. Dito lang po matutupad. Sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, ang nagtayo po ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kikilalanin po natin yung nangyari sa banal na kasulatan, 1000 taon na nakalilipas. Ang nakagagalak po sa sino mang nakakarinig, may katiyakan, may kasiguraduhan po tayo na napakinggan natin, ikilalanin natin, paniniwalaan natin, tutuparin po natin, may tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Sa second coming po, pagbalik lahat ng nag-iintay magiging kalarawan ng ating tagapagligtas Amen po ba kayo? Amen. Ang babalikan po Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Di ho ba't napakaliwanag na pinagkakaloob sa atin na maunawaan natin yung katotohanan na hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pagsasakripisyo. Meron tayong iniintay na kung siya pumarito, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 4 verse 17. Colossians chapter 3 verse 4. Yan po yung pagpapatunay. Pinatutunayan tayo ng Panginoon Diyos. Tingnan nyo po, nakagagala. Pagdating po sa Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako ang inyong Diyos na tumatahan sa Sion, na aking banal na bundok. Tingnan nyo, tumatahan yung katwiran ng kanyang bugtong na anak na napapakinggan natin at kinikilala natin yung nangyari. Amen po ba? Amen. Specific po sa banal na bundok ng Sion, matutupad ang lahat ng mga bagay. Dahil tayo ang foundation niya, tayo babalikan niya. Amen po ba? Amen. Ang layunin niya sa ating lahat ay puspos ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ng Panginoon Diyos hindi pinagtatalunan. Wala pong diskriminasyon. Hindi po siya nagtatangi. Tingnan niyo yung bakla at tomboy. Hindi alam nung magulang na ang magiging anak nila bakla o tomboy. At hindi rin alam nung mga naging anak ng magulang na sila paglaki nila magiging bakla at tomboy sila. Pero may pag-asa pong inilaan upang mahayag ang gawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kikilalanin po natin at tutuparin natin. Bahagi tayo ng kanyang layunin na puspos ng pag-ibig ang Panginoon Diyos sa ating lahat upang mahayag ang gawa ng kanyang bugtong na anak. Ang ililigtas po sa atin hindi yung ating laman, yung ating kaluluwa. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo po, napakadakila. Unawain po nating mabuti. At ang bilin, matapat po nating sundin. Napapakinggan natin yung tinig, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Nagpapatotoo po tayo, wala tayong pupuntahang mga bagay na nakikita, kundi mapapakinggan natin yung tinig pagdating doon sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 52, verse 7 and 8. Maglalakas ng tinig yung kanyang bantay upang marinig po natin yung layunin ng ating tagapagligtas. Kaluluwa po ang ililigtas sa atin. Hindi po yung ating laman na nakikita. Babalik po sa alamok ito. Yung pong espiritu, yung katwiran bilang saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli, mananahan po sa puso't isip natin, magrerema sa puso't isip natin, hindi na mawawalay sa labi natin, lumalabas, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating pagpapagal para sa Kanya, na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas, yun din po ang magiging larawan natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo mapapahiyang lahat. May katiyakan tayo, may kasiguraduhan tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Wala pong takot ang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Pinalalakas yung ating buto upang tumibay ang mga laman natin na nakakapit sa buto natin. Kilalanin po natin sapagkat tayong lahat nawalay na. Yung pong unawa natin binubuhay na ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang gigising sa ating lahat sa alabok upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan.
So darako po tayo sa pag-aaralan natin, kaya ako po inumpisahan tuwing ako'y magdudoktrina na ang aking idinudoktrina ay yung gawa ng ating tagapagligtas na nahayag sa panahon ng kawakasan. Pinakikilala ko sa inyong patuloy yung foundation na tayo foundation at tayo rin ang babalikan. Amen. Amen po ba? Amen. Bulay-bulayin na po natin, unawain na natin sa ating puso't isipan. Maging tapat na po tayo. Mag-move forward na po tayo. May bagong kapalarang spiritual na tayo. Dahil tinutupad na natin yung kanyang katwiran. Nagpapatotoo na tayo. Hindi tayo aabutang nakahubad na hindi natin tinutupad. Amen po ba? Amen. Kundi nakasakbat sa ating puso at isipan yung katwiran. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen. Hindi tayo natatakot na kung pumarito man siya, hindi tayo madatna na nakahubad, kundi ipinamuhay natin yung katwiran niya. Amen po ba? Amen. At wala pong itinatangi Kaya po hindi pinagtatalunan ng pag-ibig Wala na tayong kaugnayan, wala na tayong pag-asa. Isinugoy buktong na anak upang tayo magkaroon ng pag-asa sa hinaharap. Amen po ba? Amen. Ang layunin po niya sa atin upang tayo ibangon na sa panahon ng kawakasan. Ayaw niyang mapahamak ang tao Kaya po isinugoy buktong na anak upang tayo ipagtutubusin Nawalay na tayo sa Kanya binabalik niya na tayo sa Kanya Ang daan natin Ang Panginoong Jesucristo, siya katotohanan Siya buhay. Hindi naman tayo pwedeng rumektang pumunta sa Ama. Isinugong buktong na anak para kilalanin natin Amen po ba kayo? Amen. Hindi tayo pwedeng rumekta sa Ama. Kilalanin natin yung buktong na anak na ang layunin ay pag-ibig. Walang masasaktan sa layunin niya sa ating lahat Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi tayo sa panahon ng kawakasan. Napakapanganib na po ng huling panahon. Obserbahan na natin ang nangyayari sa lahat ng mga bansa. At ang pag-ibig po walang hangganan, Kaya po, evangelize ito I-upload sa networking, mapapanood nyo sa YouTube, sa mga Facebook nyo, sa mga gadget nyo. Tulungan nyo kaming i-share natin sa mga kapwa-tao natin, sa mga kaibigan natin. I-share natin yung kasaysayan ng ating tagapagligtas upang mabigyan natin ng karangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang layunin, pag-ibig. Kung gusto nating mabigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos, i-share natin sa kapwa-tao natin. Yan ang tungkulin natin bilang tao dito sa mundo. Di ho ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na may bahagi tayo sa ministeryo na isinishare natin sa kapwa-tao natin, una sa pamilya natin, ipamuhay natin yung katwiran. Hindi tayo pinapupunta sa mga temporary mga bagay na nakikita natin. Bili na po yan sa mga banal na apostol. Madidinig ho yung tinig. Maging tapat na po tayo sa panahon ng kawakasan. Panganib na po ng panahon ng kawakasan. Ang pamagato ng ating pinag-aaralan, darako na po tayo. Ang banal na bayan na mayroong bagong pagkatao. Sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Nung nakalipas po, napanood nyo sa sino man pong nakakapanood ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Sa nakalipas nung napanood natin ay pagsilang di po ba? Amen. Ngayon, nung tayo isinilang mula sa pagkasanggol, naging taong bago na tayo, spiritual. Amen po ba? Amen. Ang kagayakan po ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubutban, mga isinilang sa katwiran ng ating tagapagligtas. Mga taong bago po tayo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. So, wala pong katulad ang katangian ng maluwalhating iglesia na inihanda ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. At siya ho ang naghanda sa ating lahat. Hindi ho tao naghanda sa atin. Ako ho'y tao rin katulad nyo na inihanda rin ako ng Panginoon sa panahon ng kawakasan. Inihanda rin ako magbantay sa muli niyang pagparito, 10 ng aking mga mahal sa buhay. At bahagi tayong lahat ng kanyang banal na bayan na tinawag sa pangalan niya na mga taong bago na iglesia ng banal na bundok ng Zion.
So, katangi-tanging maluwalhating iglesia, walang katulad na iglesia, walang makagagawang tao, kundi ang nagtayo ho sa atin, yung ating tagapagligtas na kinilala natin, pinaniwalaan po natin, napuspos siya ng pag-ibig, may saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli, na kung ano yung wangis niya, yun din ang magiging wangis natin sa muli niyang pagparito. Hindi po sa sarili natin tayo magpapatotoo. Gumawa siya ng halimbawa ng patotoo upang yun po ay tularan natin. Amen po ba kayo? Amen. Kaya po, buhay ang selebrasyon ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, espiritual na selebrasyon, araw na ng Sabat. Inaalala na natin yung kamatayan niya sa krus. Kaya ho buhay, saksi tayong lahat at nagpapatotoo sa muli niyang pagkabuhay. Inaalala na natin yung kanyang pagbabalik dito. At tayo pong lahat na nakakarinig, ang babalikan niya na sarili niyang pag-aari. Inihahayag natin yung kaluwalhatian niya upang ito'y marinig ng ating mga kaibigan at kapatid at kapwa-tao na sasaksit magpapatotoo sa panahon ng kawakasan. Payapa po nating ipamumuhay yung katwiran niya. Pinaniwalaan natin yung nangyari, naganap sa banal na kasulatan, natupad ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayari, nasulat. Kung ano po'y nasulat at bilin, yun lang po yung ating tutuparin. Amen po ba? Amen. Ganyan po kalalim ang pag-ibig sa ating lahat. Inihain niya yung kanyang buktong na anak upang kilalanin at pakinggan at paniwalaan natin. So, yan ho ang katangian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Mga taong bago ang nagdiriwang at umaalala ng araw ng Sabat. Alam nyo, pagdating dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21 ang nakalagay dito mga kapatid pakisamahan nyo kaming bulay-bulay natin yung aklat ni Apostol Pedro. 2 Peter chapter 1 verse 21, no? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Tingnan nyo, hindi sa kalooban ng laman dumating ang hula kailanman. Kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Nanaudyukan ng Espiritu Santo. Ang linaw ho ng katangian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang inyong lingkod ay nagsasalita ng hula ng mga banal na propeta. At sinaksihan natin yung pangyayari na natala at nasulat, 1,000 taon na po ang nakalilipas. Sinaksihan po ng mga banal na alagad ang pangyayari. Tutularan po natin yung mga banal na apostol. Amen po ba kayo? Amen. Ang layunin sa ating lahat, puspos siya ng pag-ibig. At ang katangian po ng Iglesia ng Banal na Bundok na Zion walang katulad Basahin po natin yung aklat ni Marcos. Ito po, pagdating na dito sa Marcos chapter 4 verse 9. Ang sabi, yung lahat ng nakakarinig ang may pandinig pakinggan, unawain po natin, bulay-bulayan natin sa ating puso't isipan. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating na po sa Marcos chapter 4 verse 9, 10, and 11, at nang siya'y mag-isa na, nag-iisa na po ang Panginoong Jesucristo, no? Ang nasa palibot niya ay kasama ang 12, ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. Tingnan nyo ho, yung mga banal na alagad, nung nag-iisa siya, ngayon, lumapit yung mga banal na alagad, nagtanong sa ating guro, sa ating tagapagligtas, ang itinanong tungkol sa talinghaga. Amen po ba kayo? Amen. Kaya po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, may katangian na kinikilala natin yung gawa ng ating tagapagligtas na nakapaloob tayo sa talinghaga at kababalaghan. Amen po ba? Amen. May tanda ng patotoo sa gitna ng mga banal na apostol, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Itali nating mahigpit sa ating puso't isipan para maging tapat tayo. Amen po ba? Ibig sabihin huwag mawawalay sa labi natin yung katwiran na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Pagdating na po dito sa 11, at sinabi niya sa kanila, sa inyo
ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kanino po sinabi na makaalam ng talinghaga ng kaharian ng Panginoon Diyos? Sa mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. Tingnan nyo, lahat ng nasa labas, ginawa yung talinghaga sa pamamagitan ng mga tanda ng kababalaghan. Amen po ba? Amen. Kaya ho, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, itinayo tayo ng Panginoon, may tanda ng patotoo. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Sino ho ang binigyan ng kaalaman at ng hiwaga ng Panginoon na makaalam? Yung mga banal na apostol. Amen po ba kayo? Amen. Hindi po ba't ipinangaral ng mga banal na apostol? Yung kanilang namasdan, yung kanilang nahipo, yung kanilang nakita, yung kanilang narinig. Amen. 1 John chapter 1 verse 1. 1. Verse 1. 1 John chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3. Ayan po, oh. Idinideklara ng mga banal na apostol na namasdan nila at nakita at nahipot, napakinggan ang buhay. Yan po ang pag-ibig sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa Gawa chapter 4, verse 33, pinatunayan ng mga banal na apostol na may kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ayan o. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Tingnan nyo, yung ipinapangaral ng mga banal na apostol, may dakilang kapangyarihan at kagandahang loob. Nakikilalanin at paniniwalaan natin ng tapat. Meron tayong katiyakan at kasiguraduhan na kung siya pumarito, bahagi tayo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Mababago tayo sa isang kisap mata, magiging espiritu na tayo, wala na tayong pamatayang pa. Pagdating na po dito sa chapter 5 verse 32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos na nagsisisunod sa Kanya. Tingnan nyo po, lahat pinatunayan ng mga banal na apostol na sila yung mga taong bago na. At tayo yung mga taong bago na, tutularan din natin yung mga kapatid nating apostol. Tuto pa rin natin, susundin natin yung sinaksihan nila. Amen po ba? Amen. Hindi po ba't napakalinaw? Bago tayo pumunta sa pagiging bagong nilalang, meron na tayong napakinggan na nauunawaan na bago tayo maging bagong nilalang, isinilang tayo sa katwiran ng pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Pag ginamit na natin itong 2 Corinthians chapter 5 verse 17, unawain at bulay-bulayin po natin sa ating puso't isipan, nakaugnay po tayo sa nasulat na nangyari na ipinapahayag ng mga banal na apostol. Amen po ba kayo? Amen. Hindi tayo nananatili tayong tapat doon sa sinasabi nila. Ano po ba nakalagay doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Pakibasa nga po natin. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Tingnan nyo po, yung dating bagay natin lumipas na. Ano po, alamin po natin kung ano ba yung dating bagay na lumipas natin. Yung lumang pagkatao po natin, yung pagiging alipin natin sa pagsuway kay Adam. Amen po ba? Amen. Yung po yung lumipas na. Nung isinilang na tayo, kinilala na natin, pinaniwalaan na po natin, tinawag tayo, hinirang tayo, napakinggan natin yung tinig niya, kinilala natin, sinaksihan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas, naging instant, naging taong bago po tayo. Amen. Naging born of God tayo, new creature tayo. Amen po ba? Lumipas yung lumang pagkatao natin, nawala na yung lumang pagkatao dun sa pagkakaalipin ng pagsuway kay Adam. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pagkabuhay niya maguli, naging new birth of Christ tayo. Amen po ba? Amen. So, napakalinaw po nung ibinibigay sa ating katwiran, nakikilalanin at paniniwalaan natin
Alam nyo, ang katapatan, mag-move forward na tayo, mag-back out na tayo sa dati nating kinagisnan. Ano po? Aminin po natin, pare-parehas naman po tayong naipektuhan yan eh. Wala naman pong hindi naipektuhan eh. Kaya po naparito yung ating tagapagligtas para tayo i-redeem. Para tayo iligtas. Amen po ba? Amen. Upang tayo linisin niya at iharap niya sa kanyang ama. Amen po ba? Amen. Na kung ano larawan ng bugtong na anak yun din ang larawan ng sambahayan ng Panginoong Jesucristo na siya ang puno ng sambahayan in Hebrews chapter 3 verse 6. Siya maghaharap sa atin siya yung mediator natin Kikilalanin natin yung mediator natin na Espiritu. Amen po ba? Amen. Yan yung nasa 1 John chapter 4 verse 13 na tinanggap natin yung Espiritu. Kinilala natin. Ang pagtanggap po yung pagkilala Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan kinikilala natin yung bugtong na anak na isinugo na siya na sinabi ng ating Panginoon Diyos, yung tinig na napakinggan ni Apostol Juan, ni Apostol Santiago, ni Pedro, na siya yung kikilalanin natin. Amen po ba? Amen. Siya yung tagapamagitan natin. Sa kanya ho natin tatanggapin ng lahat ng mga benepisyong espiritual. And then siya magdaragdag sa atin ng lahat ng pangangailangan natin dito sa mundo habang nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Lahat ng needs natin, na pangangailangan natin financially, lahat ng pangangailangan natin sa mundo. So unahin muna natin yung kanyang katwiran at yung kanyang kaharian. In Matthew chapter 6 verse 33, tayo yung kingdom niya. Amen. Tayo yung iglesia ng banal na bundok na Zion na inihanda niya, na hindi niya ikinahihiya. Dahil siya din ang naghanda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nakuha na natin yung bagong nilalang. Pagdating mo sa Colossus chapter 3 verse 10 yung pagiging bagong nilalang natin merong bumago sa atin Tingnan nyo, pakinggan po nating mabuti, unawain po nating mabuti. Ano po ang layunin pag-ibig. At kayo'y nakagbihis ng bagong pagkatao. Tingnan nyo, spiritual malalim po ang grammar. Tatandaan po natin, nakapaloob ang iglesia ng banal na bundok ng Zion sa talinghaga at kababalaghan. May patotoo ho ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. May tatak ng patotoo ng ating tagapagligtas dahil siya ang nagtayo sa atin. Tayo rin ang babalikan niya. Amen po ba? May mga patotoo yung kanyang babalikan. May patotoo yung kanyang itinayo. May watawat yung kanyang itinayo. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Amen. At kayo ay mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Amen. Tignan nyo, spiritual na pagbibihis po ito. Ia-apply natin, kikilalanin po natin, paniniwalaan po natin, at doon po tayo na bago. Amen po ba? May katwiran tayo na inibig tayo ng ating tagapagligtas, iginawa tayo ng alituntuning espiritual, mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli, nagpapatotoo tayo na ang ating tagapagligtas ay espiritu, na kung siya bumalik, magiging katulad niya tayo na magiging espiritu rin. Di ba doon tayo binago sa pamamagitan ng kaalamang napapakinggan natin? Amen po ba? Amen. At ang kaalaman na yan ginawang kasaysayan ng ating tagapagligtas na nasulat sa banal na kasulatan. Na lahat nung nagpapatotoo tayo lang ang may mga selyo ng katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Hindi na tayo madadaya ng sino man dahil siya pala ang nagtatatak ng patotoo sa bawat lalaki at babaeng nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Tinig po ang mapapakinggan sa social media. Hindi po tayo pinagtatayo ng malalaking temporaring mga bagay. At alam na ng Panginoon na maraming lilitaw na napaparito sa kanyang pangalan. Amen po ba? Kaya binibilinan tayong mga mananampalataya na maging aware na tayo. Alam nyo, pag lumindol, nagigiba yung mga building Ang salita at katwiran ng Panginoon Diyos hindi magigiba sa puso natin. Siya nagtatanim sa isip natin. Siya nagsusulat sa isip natin. Siya nagtatanim sa puso natin. Amen po ba? Amen. Hindi magigiba sa puso natin bilang mga taong bago.
yung kanyang katwiran. Amen po ba kayo? Amen. Malipat man tayo ng lugar, hindi mawawala yung katwiran sa puso't isip natin. Hayag! Alam nyo, in 1 John chapter 4, verse 17 alin po ang hayag sa atin? Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. May mga selyo tayo, may mga tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. May binihi na nakatatak sa atin, nagpapatotoo tayo. Huwag po natin siyang pangungunahan, huwag po yung sarili natin ang gagamitin nating magpapatotoo. Hindi po tayo kayang ihatid ng patotoo ng tao. Ayaw po niya ng patotoo ng tao. Gumawa po siya ng halimbawa na tayo ay magpapatotoo, tutularan natin yung ginawa niyang nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Yung po yung kaalamang ginawa niya para sa atin bilang mga taong bago na nag-iintay na at nagbabantay na sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Nakagagalak po na tayo ay nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Tingnan nyo, nilalang tayo sa pamamagitan ng kanyang gawa. Amen po ba? Amen. Doon tayo nilikha sa pamamagitan ng katwiran na siya ipinako sa krus, nagbata, nagsakripisyo ng hirap upang igawa tayo ng katwiran. Amen po ba? Amen. Doon tayo binabago sa kaalaman. Kanino po nanggagaling yung kaalaman na napapakinggan natin? Jesus Christ. Di ba doon sa ating tagapagligtas, siya lang ang ipinako sa krus Walang ipinangaral na ibang ibanghelyo ang mga banal na apostol. Purong ibanghelyo po, purong kasaysayan ng ating tagapagligtas ang sinaksihan ng mga banal na apostol na tinatanggap naman natin ngayon. Tutularan natin yung mga banal na apostol. Saksi ho sila sa pagkabuhay na maguling lahat Pinatunayan sa banal na kasulatan. Sinasabi ng mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Kaya sabi ng mga apostol may kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Di ho ba sa pagkabuhay na maguli, espiritu siyang umakyat sa langit, espiritu rin siyang baparito? Amen. Di ba lahat ng kumilala at naghintay, nagpatotoo, di ho ba yun ang babalikan niya na sariling kanya? Amen. Sino ho ang nakakita at naka-witness nung siya umakyat sa langit? Sa ang aklat natin makikita yung pagpapatunay na yun na kinikilala natin yung pangyayari. Ano? Pakibasa nga po. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tingnan nyo. Unawain po nating mabuti. Kaya sabi ko, tingnan nyo, pakinggan nating mabuti, unawain nating mabuti. Si Jesus na pumaroon sa langit ay siya ring paparito na nakita ng taga-Galilea. Di mapalad tayo. May pakikinabangan tayo kung siya pumarito. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pakikiisa, yung ating pagsasakripisyo, yung katapatan niya sa atin. Maging tapat din tayo sa katwiran niya. Magaganap yung sinabi niya sa ating lahat ngayon na kinilala natin, na saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba kayo? Amen. Na kung ano yung wangis niya, yun din ang magiging wangis natin. Di po ba doon nakapaloob ang buhay na walang hanggan na maging espiritu rin tayong kalarawan ng mga anghel sa langit? Amen. O, may katiyakan ho tayo sa pagtupad natin. At nakagagalak po bilang katulad yung tao, ginamit ako ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ipakilala ko yung kanyang banal na bayan na itinayo sa panahon ng kawakasan. Nakarecord sa langit, nakarecord sa Security Commission ng Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, nakatala sa banal na kasulatan in Hebrews chapter 12 verse 22. Ano ho ang bilin doon? Na si Propeta Moises ang nagsasalita. Ano bilin? Nangagsilapit kayo. Dadapwat nagsilapit kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Yan ho ang nakatala sa langit.
Tingnan nyo record, nakatala sa langit, nakatala sa Security Commission, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Naka-channel sa YouTube, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. So nakatali tayo, hindi tayo labas ng banal na kasulatan. Natupad sa atin ngayon yung hula ng mga banal na propeta, mapalad sa sino mang lalaki at babaeng nakakarinig, maging tapat na po tayo, saksihan na po natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. May katiyakan po tayo, may kasiguraduhan tayo na kung tayo man ay nagbabantay, isinilang tayo sa pagkabuhay na mag-uli, taong bago tayo. May pakinabang yung pag-iintay natin dito. Amen po ba? Amen. Nakatatakot po ang magaganap sa panahon ng kawakasan. So nakagagalak sapagkat sa pamamagitan ng katwiran ng ating tagapagligtas, nasaksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli, iginawa tayo na napakadakilang halimbawa na tutularan ho natin. Ano? Amen po ba kayo? Amen. Doon tayo binago eh. Nararamdaman nyo, nagkakaroon tayo ng spiritual transformation doon sa karunungan at kaalaman na inihayag ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Siya ho ang gumawa eh. Ng katwiran na kinikilala natin eh. Amen po ba kayo? Amen. Mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Ang ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 10? Pakibasa nga po. Narito po, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Siya nating lakaran, siya nating ipamuhay. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po sa inyo Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas, sapagkat sa kaloob kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng paniniwala at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Wala naman tayong magagawa sa ating sarili, kaya wala naman tayong magiging dahilan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak eh. Ang Panginoon Diyos ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak na napapakinggan natin ang tinig, kikilalanin po natin, paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Magpapatotoo tayo, sasaksihan natin yung gawa ng ating tagapagligtas, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Siyado tayo, hindi sa ating sarili. Kaya wala tayong maipagmamapulit magiging dahilan sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Mula pa lang kay Adam, wala na tayong kaugnayan eh. Dito pa lang po tayo magkakaroon ng kaugnayan. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, nakikilalanin natin na yung kanyang bugtong na anak ay espiritu. Kaya po lahat ng taong bago, lahat ng kumilala, buhay ang pagdiriwang, lahat ng kasalanan natin, buhat kay Adam, napako na sa krus. Amen. Nung nabuhay na mag-uli in the third day, meron na tayong bagong umaga, bukang liwayway na sa ating lahat, magliliwanag na ang katotohanan, mga saksi na tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Maghahari na po ang katotohanan. Maghahari na po ang pag-ibig, magpakailan-kailan pa man. Kaya po panahon na ng kawakasan eh. Lahat po ng taong bago nasasaksi sa pagkabuhay na mag-uli. Lahat po ng kasalanan natin, ipinako na sa krus ng ating tagapagligtas. Nung pong siya nasa ilalim ng lupa 3 araw, in the third day, nagbangon na sa makasalanang sanlibutan, ipinakita niya na yung larawan niya na siya espiritu. At inihayag na rin niya yung larawan ng kanyang ama na ang Diyos ay hindi nakikita. In Book of Genesis, sa pasimula pa lang, espiritu yung ating ama. Espiritu yung pinagmula ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo. At ngayon, nilikha niya yung banal na bayan, nakawangis niya. Kaya ho, spiritual na pagsambe, na kung siya pumarito, lahat ng saksing tapat at nagpapatotoo magiging kawangis ng ating tagapagligtas Pinakilala niya larawan ng kanyang ame. Walang nakakita sa Panginoon Diyos. Pero si Kristo, na tagapagligtas natin, siya ang larawan ng kanyang ama na di natin nakikita. Amen po ba? Amen. Ang kaluwalhatian ng ating tagapagligtas espiritu siya. Amen. Kaya po itinayo ang banal na bundok ng Zion sa kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na puspos ng pag-ibig. Wala po tayong magiging mga dahilan, mga kapatid at kaibigan, kundi tayo ho pasakop na, pasaklaw na tayo
Makinig na tayong mabuti sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay pag-ibig, walang pagtatalo, walang itinatangi, walang diskriminasyon. Tulungan nyo kami i-share sa mga kaibigan at kapatid natin. Napaparangalan natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Dito lang kung magaganap yan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, yung mga lalaki at babae na silyado sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Dahil tayo ho ang babalikan na sariling kanya. Tayo ho ang pag-aari niya. Ang tungkulin natin, ipahayag natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na siya Espiritu in 1 Peter chapter 2 verse 9. Yan ho ang tungkulin ng mananampalataya ihayag natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na siya Espiritu. Huwag natin siyang ikahiya. Hindi niya tayo ikahiya. Kilalanin natin, paniwalaan natin, hindi tayo ikahiya ng ating Panginoong Hesukristo. Sino man ho yung hindi kumikilala at ikinahihiya ang Panginoong Hesukristo, vice versa, ikahihiya rin ng Panginoong Hesukristo Amen po ba kayo? Amen. Yung kumikilala ng tapat, yung naniniwala ng tapat, hindi ikahihiya ng Panginoong Hesukristo. Bakit po? Dahil tayo kayamanan niya, tayo nagbibigay ng kaluwalhatian, tayo nagbibigay ng karangalan at kadakilaan sa ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Nagagalak yung ating Ama sa Langit, kinilala natin yung kanyang bugtong na anak. Yan po ang katangian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion na nakapaloob sa talinghaga at hiwaga, puspos ng kababalagan. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan? Hindi sa ating sarili tayo po pwedeng makapagmalaki sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Siya ang Diyos na sumasalahat at nasa lahat ng dako. Siya ang talagang napakadakilang isalarawan, magpasawalang hanggan, walang kapantay. Ang Iglesia ho ng Banal na Bundok ng Sion ang mananatiling matatagat, matibay, magpakailan-kailan pa man ang mag-iintay sa muli niyang pagparito tayo pag-aari niya sariling bayan niya Ang tungkulin natin, ihayag natin yung kaluwalhatian ng kanyang bugtong na anak na humirang sa atin at pumili. Amen po ba? Amen. Maging tapat tayo na huwag na tayong magbalik pa doon sa dati nating kinagistan. Mag-move forward na po tayo. Yan po hinahanap sa atin ng ating tagapagligtas, maging tapat tayo sa kanya. Huwag tayong magtiwala sa mga nakikita natin. Nasisira po yung lahat ng nakikita natin. Gayahin natin at tularan natin mga banal na apostol. Nakapokus doon sila sa mga bagay na di nakikita. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesucristo na ipinako siya on the cross, tanda na pagtutubusin ng marami, in the third day, nagbangon sa makasalanang sanlibutan, ang layunin ay pag-ibig. Doon niya tayo nilalang nakawangis niya. Amen po ba? Amen. Sa pagkabuhay na maguli, ang linaw sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, siya nating ipamuhay yung gawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya lang ho ang maghahanda sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion na kung siya pumarito, magiging kalarawan niya tayo Di ba siya lumalang sa atin? Kaya taong bago tayo, nilikha niya tayo sa spiritual na paglalang Amen po ba? Nakagagalak po sapagkat ang layunin sa ating lahat ay pag-ibig. Kahit kailan, ang pag-ibig transparent, hayagan. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, kung taong bago na tayo, inihanda niya, nakalagay dun sa Ephesians chapter 4, verse 24. Mag-verse 23 muna tayo. At kayo'y nangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Saan tayo binago? Sa kaalaman? Amen. Sa espiritu ng inyong pag-iisip? Di ba sa espiritu tayo binago? Sa pag-iisip natin? Amen. Spiritual na application. Amen po ba? Spiritual na pagkilala at paniniwala. Yung isip natin ang binabago niya. Amen po ba? Amen. Pagdating sa verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Tingnan nyo, ang lalim ng grammar. Magbihis tayo.
Hindi ho ito damit na nakikita natin na kung marumi magbibihis tayo ng bago. Amen po ba? Amen. Spiritual ho itong application. Amen po ba? Amen. I-apply natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Yun ho ang ibibihis natin. Ipamumuhay po natin, tutuparin natin, kilalanin natin, paniniwalaan po natin. Yung po yung bihisang iginayak sa atin na kung siya pumarito, hindi tayo madat ng hubad, kundi madat ng tayong nakabihis, ina-apply natin, tinutupad natin, kinikilala natin, may katwiran tayo ng ating tagapagligtas na puspos ng pag-ibig, nagpapatotoo tayo sa kanyang napakadakilang layunin. Hayag ho ang Espiritu sa panahon ng kawakasan, ang layunin ay pag-ibig. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang mag-uli. Hindi natin ikinahiya. Purihin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na kanyang bugtong na anak na isinugo sa atin upang tayo'y bigyan at igawa ng bagong bihisan sa panahon ng kawakasan. Kaya po pagdating sa Ephesians chapter 5 verse 27, 26, nilinis tayo ng dalisay na tubig. Yung salita ang lumilinis sa ating puso't isipan. Yan po yung malalim na grammar na tubig. Dahil ang tubig representasyon ng paglilinis ng laman na narurumihan. Nakukuha po natin yung lalim ng grammar. Pag nauuhaw tayo, inom tayo ng tubig, napapawi yung pagkauhaw natin. Alin po ba nauuhaw sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan? Di ba yung kaluluwa natin? Napakinggan natin yung kanyang tinig, yung katwiran na lumilinis nung bad conscience natin, tatahan yung katwiran sa puso't isip natin. Doon niya tayo binabago. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa 5:27 ng Book of Ephesians, tayo po yung maluwalhating iglesia na iyaharap na walang dungis at upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito ay nararapat maging banal at walang kapintasan. So napakadakila at napakapalad natin na mga nakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan. Ang nakapaloob po sa paglilingkod at pinagtitisan natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, 10 ng mga mahal natin sa buhay. Share na ho natin sa mga kaibigan at kapatid, mga pamilya natin. Nakatalaho tayo sa langit at sa banal na kasulatan sa Security Commission, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Iyaharap po yung iglesia na maluwalhati, walang dungis at kapintasan o kulubotban. Amen po ba? Amen. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tingnan nyo ang katangian ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sa laman, puro kapintasan ho tayo. Maliwanag na gaya ng sigat ng araw sa katanghaliang tapat, na sa spiritual ho iyaharap ang mga itinakdang tagapagmana, mga nalalabi na walang kapintasan at banal. So matutupad lang ho yan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon dahil tayo ho ang foundation ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, pati ang hari, inilagay ni katwiran ng hari sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Lahat ng pinagtutubo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon matutupad ho. Na tayo sa banal na bundok ng Sayon tayo pupunta at aawit. At ang awitin ho dito ay galing sa kasaysayan ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. So maraming pong salamat mga kapatid at kaibigan sa lahat ng nakarinig ng pagpapahayag ng pagiging taong bago. May proseso po ang pagtatayo ng Church ng Panginoon. May proseso po tayong sinusubaybayan. Mapapanood na lang po nyo sa internet, sa YouTube. Subaybayan nyo po dyan at i-share na po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa kapwa-tao natin, sa mga kaibigan natin. At ang vision po, yung vision? Revelation chapter 22 verse 7. Sabi ng ating tagapagligtas, madali na siyang paparito. Mapalad ang lahat ng nakakarinig
na meron tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay ho sa puso't isip natin, na napakinggan natin at kikilalanin at paniniwalaan natin na ang ating tagapagligtas ang gumawa ng pamantayang espiritual na kinikilala natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Mapalad ho tayo. Natupad sa atin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay sa atin yung tipan, na sabi ng Panginoon sa lahat ng mga banal na propeta, maging genuine, pagtitibayin niya yung kanyang tipan sa mga kanyang sa mga pinili niya at hinirang upang ihayag yung kanyang kaluwalhatian. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Dito po matutupad sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang lahat ng mga bagay sa muli niyang pagparito. Kaya may katiyakan po tayo at may kasiguraduhan sa napakinggan natin. Amen po ba? Amen. Sige po, samahan niyo kung tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Magkaisa po tayo ng Espiritu, mga saksi nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Magkaisa tayo ng application, ng gawa, sa isip, sa salita. Amen po ba? Amen. Sige po. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan po ni Jesucristo na yung bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Salamat po kung paanong hinirang mo kami dito sa bansa ng Pilipinas at dito mo dinala ang iyong kaharian. Ang pangalan ng kaharian mo sa bansa ng Pilipinas ay Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Lagi mong minamasdan ang bansa ng Pilipinas. Ingatan niyo po ang bansang Pilipinas sa mga karating bansa at ingatan niyo po ang aming presidente na siyang namamahala at nagmamahal at nakakalaga sa sambayan ng Pilipino. Ama, ang lahat po ng ito ay patuloy naming isinasamo sa pangalan ni Kristo Jesus na yung bugtong na anak na isinugo upang magkaroon kami ng pagkilala, paniniwala, pag-ibig at pag-asa na kung pumarito na ang iyong bugtong na anak, ikaw rin ang naghanda sa amin upang hindi kami mapahamak at patuloy na binigyan mo kami ng pag-asa at may inaasahan kami sa aming napakinggan na nagtitiwala kami ng tapat sa iyong bugtong na anak na kung ano yung larawan ng iyong anak. Mapalad po kaming mga nakarinig at sasaksit magpapatotoo at maniniwala na meron kaming pag-asa na iniintay na kung ano yung wangis ng aming tagapagligtas, yun din po ang magiging wangis namin na mga taong bago na nag-iintay at nagkakaisa na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang lahat po ng ito, Ama, ay patuloy naming isinasangguni at inilulumagak ng marubrob sa pamamagitan ng aming tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Siya nawa, Siya nawa, Siya nawa. Thank you, Lord. To God be the glory.